Okay, hello guys and welcome Hello! again to another episode of Geeks Out of Nowhere. Yun, happy Halloween and yun nga, hopefully ligtas po tayong lahat. Ligtas kayo lahat sa mga nakikinig sa atin or nanonood sa atin from the Bicol region and to other areas as well na naapektuhan ng bagyong Christine. How about you, Eugene? Mm. Musta ka naman? Um, well, binaha kami pero konti lang. Mm. Mostly putik-putik yung garahe namin. So, naglinis ako. So, it's not enough. Yeah, pero okay na naman kayo. Okay Then, na, okay na. ayan. So, hopefully guys, yun nga, okay na kayo. And then at the Mm. same time, so, tulungan rin natin yung mga kababayan natin na naghihirap ngayon or naapektuhan dahil sa Bagyong Christine. So, there are other uh, non-government organizations or even mga government entities na nagkakalap ng donation. So tingin lang tayo sa social media and mag-ingat pala sa mga Nag-scam. nag-scam kasi minsan may mga ginagamit nila itong vehicle para makakuha ng pera. Lalo-lalo na't ngayon malapit na rin ang Pasko, pero bago 'yun, Halloween muna. Mm. 'Yun. So, ano pala mga pag-uusapan natin ngayon, Eugene? Ano ba mga pwede nating pag-usapan for this episode? Ah, kakapanood ko lang din nung Gundam Requiem for Ayo nga, Vengeance. kakapanood lang natin. Kakapanood ko lang din. Ako. Pero bago yun, no? So, dito, baka mamaya nga naisip ko lang kasi if we talk about Gundam, mapapahaba usapan natin kasi ang dami nating pwedeng Mm. Mm. pag-usapan about Gundam itself eh. The lore about Gundam, ang dami nun. And then, yung pagbuo mismo ng Gunpla ng mismong Mm. mga Gundams. And syempre no, bago tayo mapunta doon, let's talk about muna yung results nung FPW FP2. Astig FP2. Cub versus Madrigal. 'Yun. So, ayun no, ni-round out ko muna yung mga results no. As per my memory serves me right kung tama ba memory ko. And eto, na we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matches. Haba. Oh, grabe. Ang dami Oo, ah. actually nakakapagod nga siya kung ano. Pero in fairness no, the whole show was dito, sold out and it Mhm. started a bit siguro lang mga two ano lang konting konting late lang pero as far as parang it's somehow started near exactly 2 p.m. Pero parang may mga inayos pa sila so mga around 2:15 or 2:30 na ata sila nakapag-start pero uh, they were able to they were able to uh, get the people inside the venue around 1 p.m. So we were naka ayun, bale, thank you pala dun sa ticket na inoffer mo Eugene. Ako na bahala dun sa ticket mo. Thank you. Susunod. Yeah. And then yun nga, we were kasama ko wife ko na nanood din. And then maaga kami nandun, mga around 1 p.m. Nakapapasok na kami. And then we were able to get some seats. And then as the show goes on, ayan napupuno na yung venue and it's another full Totoo house. na naman. Oh, another full house. And mga nakatayo na naman Oh, and sa may grabe. mga naka standing ulit. So, FPW is on fire at this point. mm pero I think naman no, it's not FPW alone. Kasi dito Puso Wrestling is also doing good. I don't know if the venues are but dito a lot of people are supporting naman talaga local wrestling in Mm. general. So I think local wrestling is thriving now and hopefully magtuloy-tuloy to until next year and the years Mm. to come. So ano pa ba? So sige, we just run down the matches. So
meron tayong dalawang pre-show matches. That's Robin versus Richie Paraiso. And then the tag team match between Legendarius and Jason Rex versus Dax Savieria and AB3 or Alexander Belmonte III. So, those two matches were quite okay. They set the tone for the whole show. But what struck me the most was the story, the match between the tag team match between Legendarius Jason Rex versus Dax Savieria and AB3. Kasi ito yung may storya na to. Kasi Legendary AB3 betrayed Dax Savieria. Nakita ko yun sa IG, nagulat ako, bakit? Oo. Diba? Ang weird. Pero, it kind of don't make sense to me kasi in the first place, si AB3 ang tumulong kay Dax Savieria, and then at this point, binetray niya. Mas naiintindihan ko kasi Dax ang nag-betray eh. Pero dito, as from the online promos that Legendarius is posting, parang sinasubtle subtle mind conditioning na ginagawa niya with AB3. That's why he was able to get him to his side. So parang may through those subtle messaging through their interactions, and then yung sa mga post na ginagawa ni Legendarius, he was able to get AB3 to their side and betray Savieria. But dito, I want to commend yung parang yung Riz ni Legendary Riz to yung character work ni Legendarius was I think good. Hindi naman sa di pa siya very good, pero at going there, pero alam mo yun, the crowd was going, parang yung work niya as a heel was very appreciated by the crowd. Kasi dito he's able to get the crowd, he was able to get some heat from the crowd. Yun ang dapat ko sabihin. And that heat was really nuclear, kumbaga. Ano din pala news nung kay Robin tsaka kay Richie Paraiso? Sorry. Robin defeated Richie Paraiso. I think it's more of a showcase match, intergender. So wala rin kasing match si Richie Paraiso nung nakaraan, 'di ba? So, yeah. So I think it's been a while. It's been a while na wala siya. Yeah. And I think since yun nga si Robin din kakabalik lang rin sa injury, so I think they have to work on their interactions din sa sa loob ng ring. But yeah, they're getting there naman. They're doing good naman. They did good pala in their match. And then basta pero yun nga yung match the tag team match was entertaining kasi yun nga the crowd was livid about against Legendarius and Jason Rex, and then what happened after that, yung ginawang betrayal ni AB3, it was out of nowhere. Out of nowhere yung betrayal na yun. Pun intended, yeah. It was out of nowhere na kasi, lahat yung nagulat. Yeah, kasi parang if you look at it, kaya sinasabi ko parang weird nga talaga na AB3 was the first guy to help diba, Dax Savieria out. It's like, bakit? Anong ginawa? At that early stage, bakit kayo naghiwalay agad? Tama. Ayun, so, yun, may speculation ako. Feeling ko, sabi ko lang ito mamaya, let's move on siguro with the other matches. Sige. So, the next match, yung main, first match of the main show was
James Idol Martinez versus Outback Adam, where eto na, nagkaroon ng pumapasok na yung menacing schemes ni President Red Oliero. Sa match na to, if Outback Adam wins, Outback Adam would become a regular part of the roster of FPW. If if Idol is ayun nga and yun nga, consequently, Idol would be removed from the roster. So, papalitan ni Outback Adam. Pero, if Idol James Martinez wins, he will be retained sa roster. And, ayun, it was comedy match. Kasi, si Outback Adam, dala niya yung inflatable crocodile niya. Yeah. Tapos, nakasuot pa siya ng crocodile onesie habang si Idol naman, naka-Teletubbies na onesie. Yeah, Teletubbies. Dipsy. Actually, miss na miss ko yun si Outback Adam kasi gusto ko yung match niya against the YOLO Twins. Tsaka isang kasama niyang Australian din. Ang ganda kasi ng chemistry niya eh. Magaling siyang makisabay. Yes. With other people. And yun nga, nakakatuwa rin si Outback Adam kasi he was he was really good inside the ring and at the same time entertaining yung interaction niya with Idol. Parang they were able to complement their comedy and yung comedic timing ng dalawa, 'di ba? So it was for me, I enjoyed that match kasi it's parang hindi lang siya parang hard hitting, it's more like more of a comedy / entertaining match. Yun. So and Idol defeated Outback Adam. Of course. Kasi kasi understandable naman kung maalis agad si Idol. That would be weird. Unless kung go. Unless kung may injury siya or something. Yeah, yun lang. Saka interesting that we hear the interaction between the wrestlers dun sa inside habang naglalaban sila. I mean, not that they're telegraphing their yung mga cues nila or yung mga spots nila, but they are more of delivering their dialogues. Yun. So yun ang pansin ko sa ngayon. Okay. But yeah, it was entertaining nga and Idol fuck Outback Adams inflatable. Binrongko Baxter niya nakita ko yun. Binrongko Baxter. Doon na ako humabol sa clips na lang ng Instagram ititignan ko eh. A good thing you were still able to see the clips pa rin naman. And then next match was Cali Nueva versus Ivan Carlo. Ito natatawa ako sa match na to kasi nawit din ako doon eh. It's part of the schemes of Red President Red Oliero na pag-awayin talaga si Cali Nueva and Ivan Carlo. And then natatawa ako doon kasi the first stipulation na nilagay ni Boss Red doon is that it will be a match for the number 1 contendership sa FPW Championship or title. And then ang nakakatawa dito is that ginaya Cali Nueva and Ivan Carlo reference the spot of Triple H and Shawn Michaels. Yung sa na yun, yung DX spot na yun na parang tatakbo-takbo si Ivan Carlos in between the ropes, then he will pin Cali Nueva afterwards, then ayun. And then based sa clips na nakita ko is something more happened, di ba? Yes, something happened. Dito, dahil sa asar ni Boss Red ni President Red Oliero, he was he tapped
he tapped Quattro to become the special guest referee dun sa match na yun. And then yun nga Calinueva and Ivan Carlo really made the match interesting. Hindi biglang walang kaibigan afterwards nun kasi Cali has been chasing that belt for a long time na rin maybe sorry pala no. Nagkamali pala ako ng order. Nangyari muna yung pagpin yung spot ni yung DX spot ni Calinueva and Ivan Carlo before the contendership. For number 1 contendership yun. Tama. So yun, go Eugene. Pero yun nga kasi ever since ng season 1 ng FPW, Cali has been pushing himself for the belt. Kasi after nung season 1, ang next na naging matchup ni Mike Madrigal was against yung first title defense niya was against Calinueva. Oo. Diba? And then deserve din niyang humabol talaga for the belt. Si ECX naman, ang kaso naman kasi ni ECX, he's climbing up. Kaso nga lang, parang dahil sa mga nangyaring kaguluhan ng YOLO Twins and Vandals Manila, parang nagano siya, parang nag-i-step down after all the losses he accumulated from all the matches he took. Pero it's pa rin interest in pa rin supposedly dapat I think nga ECX could have been the parang ECX could have been the number 1 contender if hindi nangyari yung mga shenanigans in between that match. So yun na nga nakialam si Quattro. Hinampas niya ng steel chair sa likod yung dalawa. And then it became this is a new thing for FPW, no? Chair shots. Also be careful, guys. We don't want CTE. We don't want CTE for you guys. Anyways, yeah. Good. Yeah, chair shots. That's that's a nice observation, Eugene. Even though na through the clips lang yung nakita. Clips lang. Pero yeah, it's a good observation nga that they're now open to do chair shots na sa people. Di lang yan mamaya natin yung match as we go along the matches we will also talk about the match between Jeffrey and Tiago, which is somehow brutal. Pero yun nga. Okay. Going back, yun nga, after the chair shots from Quattro, President Red Oliero declared the match as a triple threat match for the number 1 contendership. And dahil sa scheme na yon because and then Quattro executed his finishers on Calinueva and Ivan Carlo, and he was able to defeat them, and now Quattro is the number 1 contender for the FPW championship. So ayun, dito ko sasabihin yung speculation ko, no? Kasi since ECX has been racking up losses nga. Kasi nga yung mga shenanigans and stuff. There's a possibility na baka mag-join in siya with mag-turn heel siya. That's after not nice. That's not nice. Pero, not nice. Kasi after what happened, kasi tinetest nila yung friendship nila with each other ni Kali tsaka ni ECX. It is logical lang na isipin na yung hug ni ECX is just, sige, okay, patawad ko na, pero there's probably something deeper in that. Baka we don't know yet. Who knows? Maybe he turn heel, baka sumali siya sa mga Sigma guys.
Yeah, pero Hopefully, I think iaangat nila. I don't know kung possible yun kasi dito he still has a lot of hatred towards the YOLO Twins and even to Quattro. Ano, So maybe malayo pang tayo pa siguro yun. malayo pang maging heel siya. And then yun nga parang uh, at least meron tayong faction muna na binibuild as a heel. Mm-mm. And then yun nga meron at least, parang nakita ko nga dalawang factions ang heel ngayon yung the Sigmas and then the Sigmas Vandals and Vandals Vandals. Yeah. Manila. Ewan ko lang kung magkakaroon ng freeway tag team. Gusto ko yun. Maganda yan. Yung tornado tag team. Mm-mm. Gusto ko rin makita. Trios tag team. Ang gusto ko din sabihin na deserve din ni Quattrong for contendership. Actually, gusto ko rin siyang makuha niya yung belt Hindi ko kasi parang base dun sa mga intro songs ng FPW, ang thought process ko, ito na yung magiging champion kasi parang siya he embodies Astig talaga more than noon Yeah. Noon. Yeah, dito, well, Quattro was dito, Quattro naman talaga was the PWR champion before it was dito defunct before it defunct, 'di ba? So, I think naman tama ka, deserve rin naman ni Quattro na maging champion. But malaki yung kalaban. Malaki yung kalaban niya. I think dito marami pa siyang kakalabanin before he could di naman sa kakalabanin he has the right to challenge the champion, which we'll later on talk about. Pero yun nga, I think a lot of people would challenge his position for the contendership. That's a good that's a good point din, lalo na well, let's move on. We'll talk about this once we move on. Pero yun nga, parang this story is converging into one A story of another and a story of this guy. Pwedeng mag-converge sila dun kasi one way or another mag-meet up din tong dalawang to. True. For this match to happen. Which would be the next match, Chino Ginto versus Ralphie Mabayashi versus Duke Ortega. Yeah. I think dito with regards dahil sunod-sunod nga yung matches so before that match ilan na ba yun? 1, 2, 3, 4. Panglima na bali sila. Medyo panglima na. Actually dito parang medyo na feel kong the crowd is giving it all for them. But yun nga, hindi nakatulong yung somehow low energy ng crowd kasi ilang matches na rin yun sunod-sunod. Yeah. Guys, FPW, sabihin na namin to, sinabi na rin namin to ata ni Sir John. Maglagay kayo ng patlugit, kahit kahit 10-second video man lang para makahinga yung crowd. Ang hirap kasi ng okay, tapos na. Tapos darating na naman yung yung bagong matchup, tapos wala na kaming hininga Pero dito, the people are the crowd is behind Chino Ginto for this And dito, it's interesting that people are sympathizing with Chino's Chino's situation. Kasi people are really rooting for Chino because yun nga, he's a real underdog championship pass nga to it will be his retirement tour kumbaga if he doesn't win the championship. It feels like alam mo yung Logan na movie. Parang ganun siya parang okay, ito na yung run ko, gold, I better hit gold on this one na. And it's interesting kasi dito now Quattro is the number 1 contender. So
sino yung kakalabanin na ngayon ni Chino Ginto? Well, eto sabihin ko na lang, no. Chino Ginto was able to defeat Ralphie Mabayashi and Duke Ortega, no. Ito lang yung interesting point dun sa match na yun, no. So, dito, ang ganda ng spot dun sa first moments ng match na yun because Ralphie Mabayashi and Duke Ortega are talagang they're talagang clashing at each other. And then it's Chino Ginto who was being caught in the middle, no. Parang nagde-demonstrate si Ralph and Duke kung sino mas magaling sa kanila. And Chino is the one who is being the dummy kumbaga. So, parang sinasabi lang ni Ralph and Duke na I can do if you can do this, I can do better. I can do one better. So that's what they were doing at the first part of the match. Then later on Chino Ginto was not having yun nga, not having enough of what is happening to him. Treatment Between of how he's being treated by Ralph and Duke Ortega. That's why he retaliated. Ayun. Pero I think dito parang the match is promising, but I think there's something na parang kulang dun sa match eh. Parang it's either me na nag-expect ako something from that match or the match didn't deliver talaga yung kung ano man yung hinihingi ko. Parang there's something na may compared to the match ni Sam Baltasar and Duke Ortega, I didn't see the Duke Ortega that that was dominating on that match. And I didn't see Ralph Imabayashi's di naman sa specialty. Parang Ralph Imabayashi's masterclass on that match. And I think mas nagparaya sila rito kay Chino. Yeah. Feeling ko nga din. Kasi also napansin ko nga din Duke works better with smaller guys eh. Yung guys na mas sa kanya. Well, he was able to work with Ralph Mabayashi this time na mas maliit sa kanya. Hindi, kasi maliit nga doon si Ralph, diba? Kasi pero he's pero stocky si Ralph Mabayashi. Yeah, kaya yun din nga, mahirap nga din siya Kaya siguro baka nahirapan siyang pwede sabihin nahirapan siya magbuhat kasi nung debut episode taping ng FEW, kinakaya niya si Ralph eh. Talagang same deal din eh. Pero baka nga siguro dahil triple threat, they had more, they had to do, kailangan lang, kumbaga, mag-adjust. Kasi hindi sila one small guy, two big guys eh. Hindi, tatlo silang malalaking mama eh. So, kaya siguro hindi ganun ka-powerhouse yung mga sa isa't isa yung sa matchup nila. But yeah, I think they did naman what is enough for that match. Pero story-wise, we were able to see Chino win and to elevate Chino further sa power rankings sa standing niya. So and then para to go even further for the number one contendership ngayon yun nga later on sige pag-uusapan natin yun. He's now even higher mountains to overcome kumbaga. So then afterwards merong break and then at least 10 minutes break and then proceeded with the next matches. Okay. So this time
na meron tayong guest wrestler Guess ulit. Yeah. from Singapore Pro Wrestling, si SPD. And Si Power Rangers SPD. no, ayun nga. And then he was he was confronted by the YOLO Twins. That's kasi the YOLO Twins came from from Singapore din. Yeah. Previous months, I guess. Kasama nila ata sila Mike. Si Mike ata sa Vietnam ata si Mike. Vietnam, yeah. Oh, yeah. Vietnam, tsaka the YOLO Twins were Chino. Chino ata, Malaysia, I don't know. Yeah, dude, it's nice. I don't know. It's really nice. Then si naman, the YOLO Twins were sa Singapore naman. And then yun nga, the YOLO Twins were still the YOLO Twins, no, they know how to work with the crowd. They know their roles. And then dito, ang ganda nga ng interaction kasi YOLO Twins were, I don't know if they won sa Singapore, the match nila sa Singapore. Pero ano pa ba? They were able to bring that angle. Same end. Angle from that particular event to that match. To that promo kumbaga. And then the biggest piece. Tarito ang kulit nga kasi tinawag ni SPD na Bobo yung YOLO Twins, and then the crowd cheered Bobo Twins. Well, that's a new that's a new pop for them. Yeah. Oh, yeah. Baka it's gonna be a new chant for the YOLO Twins. It's nice. Bobo Twins. And then the match, take it naman. Yeah, good. Then the match proceeded na parang lumalabas na handicap match ito kasi walang kakampi si SPD, but he was able to call on John Evander to be his partner for that match. But the problem yun nga, the YOLO Twins won against SPD and John Evander. And I think it was a banger of a match kasi dito what can you expect? John Evander, yeah. Yun Then YOLO and SPD, syempre is one of the I swear, high caliber wrestlers in in Singapore. And then YOLO Twins naman, they're improving their wrestling chops. So I think it was a nice match. Yun. Then the next match naman is between Jeffrey and Thiago. Parang naging no disqualification match ito, since ang ginawang stipulation ni President Redollero dito is that yung belt ni Thiago can be used as a weapon. And they were able to bring it on. Grabe yung nice. Ewan ko kung grabe yung sakit na in-inflict ng dalawa sa isa't isa. Yeah, nakita ko yun. Nagpasan sila Pak! Malutong, as in. Tapos, is there sometime nga na hinampas pa nga ng belt sa mukha pero what the... Tapos sa ulo din, sa ulo. Parang what the fuck, kala ko nagsasakitan na talaga. Well, kasi si Jeffrey naman is, kung base niya sa idol niya, is extreme, diba? Oo. So they probably talked about, gawin natin. Let's just do it, pare. Pero yeah, it was so brutal at the same time entertaining. And then, yun nga, kudos to them, para to deliver that kind of match. Talagang iindahin mo yung sakit. Siguro mga ilang araw o ilang oras. Also, message to those guys. We know you're doing extreme stuff now. Take it easy. Ayaw namin kayo magka-city or something. Yeah, pero... On your choice nyo naman yun. Pero take it easy na ng konti. Take it down a notch. Pero it's good. It's good. It's great. Then, yun nga, Jeffrey was able to defeat Thiago. So, yun. Talaga? Oo. Okay, that's a good twist for me. At least,
So, ibig Ewan ko lang, sabihin, tama ba? check that, i-edit it na natin if ever, ano. Oo. Pero I think, talito natalo nga ni, ano, check natin sa Reels, sa Instagram. Kasi walang wala naman Wala ka talaga. na yan eh. Siguro kasi ayaw na magpa-spoilers din. Oo, kasi yun nga, they will, info lang, they will start uploading episodes on YouTube starting October 31. October 31, yes. I have heard that din. Mm-mm. So, We are excited about it kasi hindi ko rin napanood yung Robbie Eagles matches tsaka yung ibang yun. part ng season 2. At saka yung mga ibang gusto kong part ng season 2 na gusto kong balikan na nandun ako. Mm. Kasi, yeah, I mean, nakakalimutan ko yung ibang matches but they are a banger kasi. Kaya parang gusto ko siya i-relive. So, it's a good thing na idadalhin na yung season 2 sa YouTube. Yes. Remember, tama, na nalo nga dito si My Jeffrey. goodness, nanalo si Jeffrey. Oo. Ano na kaya standing ni Jeffrey ngayon since medyo na rin, may mga wins under his belt na siya eh. Mm. Time will only tell kung makakarry nga din niya yung belt. Pero ako, I would love to see that. Keep pushing on, Jeffrey. Magtayo ka na ng IG for goodness sake. Malayo. Para ma-follow ka namin. Medyo malayo-layo pa yun, I think. Pero I think he's able to get the crowd cheer for him. So it's a good thing naman kasi as a face you need the crowd to cheer for you to get their sympathies, and that's one element na Jeffrey was able to get immediately, yung connection niya with the crowd. And for that to happen din, syempre for that to happen din is because of na rin naman innate charisma din niya and yung gimmick niya mismo. Diba? Enigmatic charisma niya eh. Oo. So yun. So I think he needs to lang muna rin work more on his craft, but he's capable of becoming a champion. Yeah. And then lastly we go on with the last match between Mike Madrigal, the champion, and Jeff Cobb. Actually, ako na ito, spoilers, alam na natin, pero alam na natin kung ano nangyari. Pero, I've been wanting Mike to drop that belt na rin. Pero hindi ko yun expect. And, I did not want that belt to drop to Jeff Cobb. Hindi ko in-expect yun. Actually, ang in-expect ko, the stipulation would be, if Jeff Cobb wins, i-vacate na lang ni Mike yung belt. And then another tournament ensues, or kung sino man gusto manalo, why not? Pero yun yung gusto kong parang hindi sa yun yung gusto ko, pero parang ang ayoko ko kasi na sa guest yung nakuha belt. Dadali niya ako. It's good, dadali niya ako saan. It brings more prestige. So, kaya na siya babalik. Pero talito, it's interesting din kasi talito, when Jeff Cobb won the champion, the title, it sent ripples through some di naman sabihin natin big ripple, but it's still a ripple to the internet wrestling internet fans of wrestling in the internet, even internationally. Yeah. Somehow some people from I don't know from what Facebook page was it na feature yung FPW, but nice. It's an international wrestling wrestling website, Yeah. then that acknowledged the win of
Jeff Cobb. And then yun nga dito, since yun nga napanalo ni Jeff, nanalo si Jeff Cobb and he's the champion, it's interesting that where will he bring the belt? Sabi nga niya, no, he wants to, maybe he would take it to Japan to defend it there, and even to take it to to Wrestle Kingdom. And I think it's beneficial na rin na the benefits of Jeff Cobb winning the title is it adds prestige to the title. Yeah. Because alam mo dito yung lineage, kumbaga, Jeff Cobb is there. Jeff Cobb is now one of the champions or one of the persons who held the FPW championship. What I liked about, actually, sayang hindi ko napanood, wala ako doon. Oo, yun nga Based on clips lang. It was really shocking talaga na sa tingin ko talaga Mike would retain. And then, yun nga, the benefit of Mike retaining the belt would add prestige rin naman dun sa title, and will add will add din dun sa stock ni Mike. But yun nga Mike was good at that match, but iba rin yung lakas at yung yung iba rin yung lakas kay laki ni Jeff Nanlit si Mike. Oo, nanlit nga si Mike Pero I will say this, no. I may be against na nakuha ni Cobb yung belt. But it's a really good thing na he fought with honor at saka with sportsmanship. Kasi nakita ko yung clips, tinulungan pa rin. Sinubukan siya tulungan ni Red tsaka ni Thiago ata. Oo. Ayun nga. Yun nga, nasabi mo na rin yun, no? Kudos na rin to Boss Red for taking that bump. Di ba? Grabe. yun. Spinebuster siya, di ba? Oo. Sakit nun. Sakit nun. But yeah, at least he was able, kudos to Boss Red for taking that bump, and I hope that he's feeling better after that. Di naman sumakit yung likod niya or kung ano man, something. Alaksan lang yan, tsaka mango juice. Gina juice. Hindi ko pa siya natitikman actually, pero curious ako kasi natatakot ako kasi sobrang tamis ata Anyways. Kung concentrated naman yun, pwede mo naman lagyan ng haluan ng tubig, di ba? Good point. Diba? Pero yun nga, I think yung pagkawala nung championship na, ibig sabihin lang nito, no, Jeff Cobb would return. Yeah. Will return. He's return. He's bound to return. Yeah, he are bound to return, pero please return soon. Kasi it took Outback Adam almost more than a year to return here. And ako gusto ko talaga bumalik si Outback Adam dito ever since he came. Ano ba yun? Well, season 1? Nung season 1? Well, depende na lang rin yun sa deep pockets. Deep pockets ni Red Olero. I don't know. Pero it all depends on na rin sa circumstances that would happen in the coming months before the next show. Promote natin dito para magkaroon pa ng packet si Mr. Red Olero. Ewan ko lang kung pwede natin sabihin or disclose Okay. May mga shows naman sila. Please, panoorin nyo para may pera po sila Red Olero. Yes. FPW. Yeah, FPW, the season 2 of FPW will be uploaded on YouTube, on their Facebook page. So, please follow them on their... Subscribe na rin. Support nyo yung local wrestling. Yes. True. And di lang yun, no, yung mismong episodes ng season 1 ngayon is available through Top Sports and Blast TV. So kung sino man yung may mga Converge subscribers dito, libre yung Blast sa subscription. Kasama yun sa subscription nyo. So utilize nyo yun. So panoorin. Also,
Also, i-follow niyo si Redoliero para makapanood kayo ng comedy show niya. Oo. Tsaka, the more the deep pockets, the more we can enjoy the show. Oo. Maybe we can have di lang yun, no? Saka na yung venue. Saka na yung mga venue and all. Sana yan. Dito, ang mahalaga is dito they have consistent shows and they can pay the wrestlers, the roster. Pay the rosters, yeah. Pay the wrestlers sa mga in every show. Yun. Yes. Yun yung mahalaga doon. So keep we on need supporting. to make wrestling big. Oo. Syempre. We need to, it's been a long time coming. We need to support it na rin. Anyways, saan na ba tayo? Yun nga, no? So, nasabi na natin lahat about that, no? FPW. So, I think, no, it's also time na rin na parang magkaroon ng isa pang belt sa FPW. Yeah, I would agree. Dito parang feeling ko kasi the roster is now starting to become big. Pero sa tingin ko naman it's also good na rin na magkaroon na rin ng tag team belts since we have we have possible tag team tag teams na ngayon. Na-meet ko yung YOLO Twins one time sa Quentin last year, June. And nag-joke ako, sabi ko, dapat gumawa kayo ng belt na na yan yung parang nakalagay dito yung belt. And kapag tag team kayo, parang sabihin natin fist, parang nag-fist bump kayo pag gumagano kayo. Ang weird lang na tingin niya sa akin. Parang gumagano lang siya. Yeah, nice suggestion. I don't know. Pero kung tatanggapin nila. It's a joke. It's a joke. Pero if you're gonna do it, hey why not? Credits to you. Credits to Eugene Ilagan for suggesting that idea. The fist bump belt, tag team belt. Mas maganda kung sa harap na lang no? Para hindi nakaganon. Nakaganon. Kasi joke lang yun, okay? Nag-iiyutan sa harap. Okay, yung gilid ganun lang Yeah. Either the tag team belts kasi meron namang legit na mga factions and tag teams tayo. At least tatlo. We have 3 stables na. And then pero I think we need to develop more tag teams. And then also I think this is too soon. Mahirap naman din kasi maglagay ng weight class sa kanila kasi parang mahirap din naman pwedeng lagyan ng intercontinental. They're only performing in one spot. The best I think then kasi nga lang kung lacking pa sila doon, women's championship sana. Malayo pa? Dadalawa pa lang ang babae. Dadalawa pa lang ang babae nga nila. Although, unless kung yung referee na isang babae doon, maging wrestler din, di ba? Ate, baka naman. De, pero I don't know, mas kontento na siyang wrestler. Referee. Pero, ano pa ba? Siguro, if one title na pwede nilang ibalik is yung similar with the PHX title dun sa PWR. Yung mid-card title. Yung secondary title. Which I think, kasi dito, parang, di ba, yung FPW title is parang nasa kamay ng isang, sabi na quote-unquote part-timer, kumbaga. So, there's something na title na as a mid-card title na pwedeng paglabanan ng mga nandito dito so far. Yeah. Hindi ko lang kung pwedeng itawag sa title na yun, pero hindi siya dapat about weight class kasi again, big or small lumalaban para dun sa belt na na FPW na normal belt. Hindi pwedeng
hindi ka pwedeng maglagay ng weight class and then sa klase ng roster na size natin mga Pilipino, hindi mahihirapan ka magano ng weight class. Kumbaga. Saka dito, sorry pala, no, tatawagin nating mid-card title, no? Secondary title na lang. Secondary title. Or baka insult ang mid-card sa that's it. Why not? It's still a belt at the end of the day. Yeah. Pero, yeah, it's interesting na magkaroon nun isa pa, no? Para at least there are people in the roster that could aim for that. Kasi for the championship itself. Kasi din ang hirap with napansin ko with local wrestling sa atin, no. So far, except siguro sa PWR nga, pero hindi ko siya naabot. Isa lang ang belt per promotion. Rarely siya nagiging dalawa unless yung isang belt na yon is galing sa ibang bansa tapos dinala dito. Well, PWR was able to implement naman. Kasi marami na rin sila in their roster nun eh. They were able to have a parang Royal Rumble like event which is the Path of Gold. Okay, that would be an interesting match to see sa FPW. Hopefully lumaki yung roster niyo. Also, I don't want to complain about this, pero it's starting to look like a sausage fest FPW with the roster. Yeah. Pero, I mean, it's not bad. Pero, yeah, dalawa lang yung girls nyo and we wanna support in women's wrestling then. We equal opportunity, guys here. We're open for equal opportunities. But, yeah, I mean, para at least may women's belt na kayo then to work on women's division. Pero tatalon lang ako, no, doon sa Puso Wrestling, no, this November 30. Merong women's parang Royal Rumble doon eh. Meron nga daw. Actually, tapos meron pang dalawang secret guest na pupunta. So, very interesting. Si John Cena daw naka Barbie costume. I don't know. joke lang. I don't know kung sasabayan ko si John sa panonood ng Puso, but I think I need to watch that match. Let's see. Tingnan ko. Ako I might not, baka nasa ko nun. Either Comic-Con. Okay. Yeah. Okay. So that's it for the review FPW. of our FPW, no? Napahaba na tayo, almost 1 hour. Yeah. So sige. I would say sayang na wala ako doon. I heard it was a banger. If I was so available nung araw na yun, I would go. Yes. But that stuff happens. So ganun talaga. So continue. Continue natin sa second part ng usapan natin, no. Gundam Requiem for Vengeance. So it's it's a very unique Gundam series kasi 3D siya. 3D animation. And at the same time it's a parang it's a more realistic take on than of the 1-year war nga tawagin. Pero kasi dito that's the specialty ng if you're a fan of Universal Century, yun talaga yung niya eh. Yun yung niya. More grounded ang Universal Century compared to the other timelines ng Gundam. I would say na hindi ako medyo fan lang ako ng Universal Century because of Char Aznabel. Pero nung napanood ko to, parang ano bang away nitong Federation tsaka nung Principality? Anong after ko mapanood to, talagang ni-research ko talaga siya. Yeah, it will send you to a rabbit hole. Send you to a rabbit hole. Ngayon nga currently pinapanood ko yung yung kay Amuro Ray na movie.
Mm. Currently ko siya pinapanood. Tatlo 'yun tatlo. Tatlo, yeah. Actually Buti lang. actually kasi dito yung tatlong movies na 'yon summarized pa 'yon ng it's a summary of the whole Mobile Suit Gundam series. Yeah. Which is Yun talagang nga. pero maraming details sa atin na naputol dun. Pero I think if kung makakahanap ka ng source ng mismong original Gundam series, then you can you can binge watch it eh. Naanoon na ako kasi nung first time ko pinanood yun. Hanggang doon lang ata ako sa namatay si Garma ata. Sorry, spoilers. Okay lang yun, okay lang yun. Si Garma sabi dun sa original Gundam series kasi binigyan ako ng kopya ng kaklase ko ng ng original Gundam per episode. Hanggang doon na ata ako umabot. Pero etong Requiem for Vengeance is something else. Parang na-revitalize niya yung love ko for Gundam ulit. Yeah. I mean, it's there, pero at least dumagdag pa lalo. Yun nga eh. And then, it's also, well, dito, ewan ko kung mabadidiscuss ba natin ngayon yung Gunpla itself or we could separate the separate episode. Yeah. Separate episode na lang siguro yung Gunpla eh. Yung pagbuo ng Gunpla. Yeah, separate na lang natin yun. Separate na episode na lang natin. Mapapahaba usapan natin ito eh. Pero it's we concentrate na lang muna dun sa show. I think yun nga, Universal Century is more grounded and it stick to the message of of the war is bad. Yes, yeah, of the whole Gundam ethos, kumbaga. That war is bad and it would only bring destruction to both sides. Yeah, to both parties. So both sides. And yun pero, let's go Eugene. Pero in nung dito sa let's talk politics wise about Universal Century, no? Pro Principality of Zion ako, pero hindi ako agree sa methods nila. True. Totoo. True. Medyo extreme yung extreme sila eh. Extreme. They were very extreme. You will, spoilers sa mga manonood, no? We might delve deeper on the twist, ganyan. Sabi nga ni Alfie, yung gearhead dun sa Requiem of Vengeance, na you can be oppressed for so long. Kasi alam niya na na yung ang gusto talaga nila is independence eh. Yun yung Principality of Zion eh. Kahit ako agree ako doon. They deserve independence. Pero how they want to get it is kind of suspicious kasi para sa akin. With Operation British and what happened with Operation British is kind of parang they committed some war crimes. Yeah, it's the worst war crimes ever. Grabe. Pero I can only give sympathy for the characters, pero yung kung nasang side sila, parang parang you guys kind of brought it out yourselves din kasi. Yung masasabi ko sa characters. Pero yun nga eh, it's a problem din kasi because Earth Federation din naman kasi brought it to them. Yung kasi I will agree. Earth Federation was oppressing agree. The space noids, kumbaga. Space noids, yeah. So kaya that's the root of the problem eh. Kung if you're hayaan mo na lang bang hayaan mo na maging hayaan mo na lang bang i-oppress ka or lumaban ka, 'di ba?
to maging rebel. Yeah. Pero So, you can fight naman, pero yun nga eh. There are it was too extreme. Too extreme that you will commit war crimes eh. Para kasing parang if it was a real thing na nangyari, UN and the Geneva Convention will be there to I don't know if Geneva Convention is existing in that world. It probably does not. For the people who does not know Operation British, ganito kasi ginawa ng Principality of Zion. So kumuha sila ng isang colony, chemical warfare nila. Trigger warning, yeah, it's really bad. So lahat ng tao na nandun sa colony na yun, they chemically killed them with gas and then sent that colony to Earth. To Earth. Ang target which is dapat Jaburo. The capital of Earth. Yeah, yung capital nga daw. But tumama siya sa Sydney. Sa Australia. Yeah. So parang billions ang namatay pati dun sa colony and then dun sa planet. So nagkaroon ng mga tsunami, syempre mga So it's bad. Very bad. Very bad. Feeling ko I would follow Zion, pero I would not follow Giren, the Zabis and the cards, yung mga royalties ng Zion hindi. Pero yung nila, yung principles nila. You can sympathize with their with their cause. You can sympathize with their cause, but with the methods that they're on how they they execute their plans, in how they proclaim their cause or how they fight for their cause is questionable. Is questionable. Not more. Although we are not also condoning yung ginagawa ng Earth Federation kasi, 'di ba? Yeah, marami ring ginawa ang Earth Federation. So both parties have blunders or big mistakes that they made towards each other that ultimately resulted into the 1-year war. So going back to the show, Zion pala is getting momentum on the war. Not until that white demon appeared. Yeah. Actually, yung date na yun was November ata nilagay nila sa ilalim ng start na show. Yeah, it was gaining momentum until near that month. Kasi apparently, nandun na rin si Amuro sa Earth. So, hindi lang yun yung Gundam na nakita mo dun sa show, hindi lang siya yun. Kasi they're continually developing nga di ba? Hopefully, they're continually developing na rin, mobile suits na rin. So, among many others din, kasi meron pa tayong 08MS team. 08MS team. And then Thunderbolt, and then yung mga Gundams na. So, yung Thunderbolt, yun, isa pa yun, grabe din yun. Hindi ko siya natapos, sadly. Pero meron akong Gundam. Binenta ko na yung manga ko na yan. Anyways. Pero may may OVA yun. Meron. Interesting din panoorin yung Thunderbolt eh. It's naman jazzy. Parang parang nanood ng Cowboy Bebop plus Cowboy Bebop. Yeah. So tayo sa balik tayo dun sa show. Nag-start siya dun sa month of November na doon tayo nag-start eh. Apparently yung month na yon, if you go to Amuro Ray story, it's Odessa Day. Odessa Day is a bad day for Zion. Yun na masasabi ko. Ang ganda ng characters, yung character design niya, malupit. Pati yung mecha design nila, hindi ako mapaniwala. Hindi ko alam kung paano itatranslate yun into, I think they did, pero good on them. Maganda siguro kung ginawa yung MG or bigger.
Pero dito, it's interesting that their story was coming from the reference point of the Zeon na patakas papuntang palabas papuntang space. Space. Yeah. 'Di ba? Interesting yun kasi yun nga sa UC storyline, parating nakikita natin is yung Earth Federation point of view or perspective. Yeah, mostly. Mostly. And then yun nga ang inisip nating kalaban is Zeon. Yun yung nakikita, yun yung perception ko. Yun yung lagi silang pinoportray as enemies, which is kind of correct with their methods nga ulit. Pero this is this is war kasi there is no, at the point of view of soldiers at this point, they're just people. Totoo. Which was Captain Alfie said, di ba? They're just following orders. Following orders. Although depending on what character you ask, kasi si LeSean is more on we're fighting for independence. Ganun din naman si Alfie, which is one of my favorite characters sa show. He wants independence, pero alam niya na they're doing something wrong kasi we're invaders here. Of course, alam kong they want us out here. They want us out of this planet. Lalo na yung goal of independence is trying to oppress others na rin. Yeah. It's kind of bad na rin on part of Zeon's principality. Yeah. Nice take. Alfie is probably the voice of reason na hindi napakinggan masyado ni LeSean. Sayang, yeah. Also, ang lupit din nung characterization nila for Area Solari. Yeah. Ganda rin yung character designs na sa shows. Again, inulit ko lang. Ginamit ata nila is Unreal Engine 5 mostly for video games daw. The problem naman is that hindi ganun kaganda yung facial expressions. Medyo yung movement ng tao is not that more rigid compared to the movement of the mobile suits. Yung napansin ng iba. Yung napansin din ng iba. Kasi nanood ako ng mga reviews, parang pangit nung facial movements nila. Oo. Medyo nga. Ako napapatawad ko pero oo, totoo naman. Nandito kasi ako para sa Gundam eh. Yeah. yung Gundam talaga really scary. Grabe, nakakatakot talaga siya. Kasi ruthless yung Gundam na yun. Kasi pag pinanood mo kasi mga point of view ni Amuro Ray, parang, wow, 10 Zaku, kaya niyang talunin. Pero pag nilagay mo sa perspective ng Zeon, parang, anong gagawin natin? Hindi natin matalo to. Halimaw to eh. Diba? Ang sabi nga nila parang Gundam, parang mobile suit slasher film daw. Kasi nakakatakot eh. Parang, paano ko ba tatalunin? Wala akong walang equal footing. Hindi ako, ilang Zaku ang kailangan masakripisyo bago matalo. Oo, which is, that's not the case eh. Kasi ang dami na nila eh. Kahit si Amuro Ray, if you put it on Amuro Ray's perspective, nakakadami siya. Hindi nga lang Zaku eh. Pati Doms, Goofs, mga specialty mobile suit ng Zeon. Oo. Minamali lang niya eh. Except for Chars. Except for Char kasi magkatropa daw sila eh. Wink. Pero interesting din na tarito that the show brought the new type yes. The new type tarito yung trope na which is tarito yun yung yun yung parang sinasabing sa under the universal century is the next evolution of human beings. Yeah. Which is din, fun Easter egg din kasi nag-rewatch ako. Nung nagdi-dinner na sila sa junkyard and biglang sumugod si Iria,
Area Solari, bigla siya nagpanic. Tapos sabi niya, 20 in Medea base, the Gundam is there. For sure si Amuro Ray yun. Hindi si Amuro yun eh. Di ba? O baka yung execution na. Yung white Gundam pa rin, yung okay. Yung pa rin, yung RX-78 GE ba yun? Tama ba? Yung EX basta, pala, GE, Gundam EX pa rin. Kasi, nasa isip ko kasi, baka, kasi Odessa Day na yun, malapit-lapit na eh. Iniisip ko, baka hindi kaya si Amuro Ray yung tinutukoy niya. Kasi sabi na 20 kilometers away daw yung base na yun eh. Imposible naman daw na yung Gundam yun. So yun lang, akala ko hindi pala Easter egg. Sorry. Pero hindi pa. I think yun yung white gun, yung Gundam EX pa rin yun. Kasi ang iniisip ko nga is that Gundam EX is either the predecessor of RX-78-2 or parang dalawa atang Gundam mo nag-fork sa kanya eh. 'Di ba? The RX-78-2 and then yung yung Easy 8. Diba? Tapos naging RX-79 na yun na yun eh. Yung RX-79 kasi nanggaling siya sa design ng coming from RX-72. Tama. RX-78-2. Okay. Yun yung RX-79. Dito. Yeah. So, yeah, interesting yung show. Sobrang ganda. Ramdam mo yung desperation na nila eh. Oo. Zeon Forces. Kasi, nasa back foot na sila ng for the first time sa war na to, nasa back foot na sila. Hindi na sila yung dominating force. They're not in control anymore. Yes. Tulad nung mga naunang Tides of War. Totoo. Yeah, it was the Federation was able to change the Tides of War because of those advanced mobile suits na nagginawa nila. Ayun. So sino pala, yun, nasabi mo na yung yung favorite characters aside from Alfie, sino pa? So yung babae si Aaron. Si Aaron, yeah. Ang cute kasi niya. Ang cool niya, ang badas, ang dami niyang tattoo eh. Kulay pink pa buhok. Oo. Gusto ko lang din parang nakulangan lang ako sa Requiem of Vengeance kasi Requiem of for Vengeance. Kasi parang gusto kong makita yung it's either yung mga backstories ng characters ng mga kasama nila. Si Aaron, si Alfie, sila Sean, kahit si Iria gusto kong makita. Gusto kong makita yung action niya sa Battle of Loom. Kasi niro-rumors na sila ng mga kapwa ng Zeon Forces na itong mga Red Wolves. Yes. Nakasync na tatlong ships to sa Battle of Loom. Which is a very prominent war nung panahon na Zeon. Kasi hindi lang silang tatlo, hindi lang pala ang tawag doon. Hindi lang ang Red Wolf ang nandun eh. Kasi si Char Aznavour nandun din. Si Johnny Raiden, si Matsunaga ba yun? Black TriStar. Kasi may mga legends tayo nito, mga Midnighters. Yeah. Parang gusto ko makita yung rise to fame ng Red Wolves. Which is nice take din. Tama ka doon. Yun lang. Yung marami pang takes pero mamaya na pag na-discuss natin yung mga iba pang go lang. Wala na akong maisip na pwede pang pag-usapan eh. Sige. Ang isa ko rin kasi parang na-off ako was nung tapos ng episode, parang katapos ng series, parang I don't want war, blah blah blah. I'm fighting so kids like my same age as my child cannot fight anymore, will not have to fight anymore. So nag-join siya ng remnant na Zaku Zeon Forces, remnant Zeon na force sa Africa.
Bakit? Akala ko ba, Hindi, ayaw mo ng... hindi na siya wala na siyang mali para, wala na mga pods na masasakyan eh. Going back to, going back to space. Kaya Total, sumama oo na nga. lang siya doon. Sumama na siguro siya doon. Pero Oo. kasi, it's still kasi, parang, It doon defeats, sa base, it it defeats the defeats the purpose. purpose Oo. Purpose. Pero Parang, pero ganun din naman si Hathaway Noah sa sige, Mobile di pa Suit. naman. Oo. Huwag mo naman. Oo. Huwag mo natin explain. Pero Oh, sorry, papanoorin ko sorry. rin yun. Isa-isa Oo. lang. Yun na Pero yun, muna. parang, ah, ang iniisip ko baka some way or another, mag-i-stay siya doon as ewan ko, makakahanap siya ng way palabas or something. Kasi, uh, parang ang senseless ng character growth kung papabalikin mo lang siya into war again as a soldier. After what happens, or lalo na kung na-witness niya, spoiler alert, sige, let's keep it a secret. Enjoy your show. Yung iba lang i-spoil namin, pero eto hindi ito. Okay. After yung mga na-witness niya sa nangyari sa kanya, no? Parang di ba niya naisip na parang hindi na maganda to kasi lalo na ginagamit nila same side both sides. Gumagamit ng mga kids for war. Oo. Yes. Yun din yung sad reality ng UC. Gumagamit sila ng child soldiers. To the point pati Zion ata pinag-experimentohan yung mga bata na new type. Augustus Lab. Well, even now, even the Earth Federation Forces. Both parties used child soldiers. Child soldiers. Parang at this point, pareha silang mali. Pero again, pro Zion pa rin ako. Hindi ko lang gusto, again, Sig Zion. Yun yung parang parang sa nagiging ayun din, I will not mention it, pero parang nagiging cultish kasi siya eh. Pero yung principles and ideas is good. And yung methods lang of how they do it is is bad. Period. Yeah, I kinda agree with it. Pero yun nga, I don't think rin naman na ako lang naman yung idea, yung independence of Zion is good. Pero yung ibang philosophies pa ng Zion, like for example, the space noids are now above the original are above the other species, no? Parang eugenics na yan eh. Eugenics and racism na rin siya eh. Which is I don't agree with talaga. Ayoko yung ganong way of thinking. Parang feeling ko at the end of the day ang maaayosan na ng both parties to kung diplomatic sila eh. Pero hindi eh. Parehas kasi silang may gustong kunin from one another. Oo. Kaya nag-lead into something very disastrous, very tragic, to the point na even the innocent children are affected. I mean, kasi it's war. Children in war is the most tragic things you will always find. True. Pero parang niisip ko nga, hopefully a lot of people would watch who watch this kinds of anime could really get the gist of the message or the message of this, kasi we know that we have things that we don't disagree with. We don't agree with pala. We have things that we don't agree with. There are things na there are things na talagang mahirap talagang makuha. Like for example, peace world peace with in diversity kumbaga
which is, and then yung mga same, yung mga principles ba natin, 'di ba? A lot of things, even sa political principles na nagkakaiba tayo, 'di ba? But if we could uh, still see the goodness of people pa rin naman, yung intentions nila, kung makikita natin kung ano man yung yung good intentions nila doon, ay, or I think kung uunahin rin natin yung dito, kung unahin natin isipin yung kapwa natin, 'di ba? Yung the goodwill of others. I think the world would be a better place. Pero Yes. yun nga kung masyado nating inuuna parang inisip ko dapat pala pinapanood talaga ng mga tao yung Gundam eh. Yung Gundam Yeah. series, eh. Or other anime in general kasi dito it's parang it develops yung aside from it provides Critical entertainment, it also provides critical thinking at the same time. It Tsaka gives philosophy. it exposes you to a lot of things that that could also could happen to you in real life, 'di ba? Let's hope not. Let's hope not, 'di ba? Let's hope not. Let's hope not. And pero 'di ba, there are some philosophies in the that are being shown in the anime that is reflective of real life, kumbaga. So I think it's important that people would watch like those kinds of shows na hindi lang siya ibabrand, di cartoons lang yan, ganyan. Di kasi they are That or diba? Or they only take it for face value na mecha anime na they would just enjoy it and not understand the deeper meaning. I mean, it's their choice. Yeah. Why not? I mean, Tomino created Gundam to the sole purpose na to show you reality in a very animated way. Yes. True. Totoo yan. Kaya nga niya pinapakita yung Gundam na yung the tragedies of war, the beauty of humanity, the horrible things about humanity. Pinakita niya dun sa Gundam. Lalo na makikita mo yun sa Requiem for Vengeance. Makikita mo na how people can be consumed about their principles, ideals, tsaka yung mga vengeance. I mean, example na doon si Mr. Lieutenant Lashon. Hindi ko na rin i-spoil. Bahala na kayo. Panoorin nyo lang. Para at least magkaroon tayo ng season 2, pero feeling ko hindi na ata. Kasi one mini-series lang daw siya. Pero that would be an interesting thing to see kung magkaka-season 2. At least mga prequels man lang nung Red Wolf team. Yeah. Or, again, sila Aaron, ganyan. Who knows, we might see it then. And then yun nga, final take is that gusto kong bilhin tuloy yung yung Gundam EX, saka yung ito lang yung nagustuhan kong dito UCK? Hindi, ito pang yung isa pa nagustuhan ko na Zaku. So feeling ko yung Zaku ni Iria saka yung Gundam EX parang target kong bilhin. Maganda eh. Parang ganito din mas lalo pa nilang dinagdagan ng details. Oo. Weird enough na sa susunod na siguro na pag-usapan to ng mga Gunpla kits, pero nagulat ako na kaya pala siya ganun kamahal, mga 2.5-ish yung Gundam EX is may inner frame siya, people. Yeah, it's rare for a high grade to have an inner frame. Yung inner frame lang nag-exist siya for the real grades. RG. Well, parang gano'n na rin eh. The high grades are moving. They're getting there. They're getting there. Yeah. Say for example nga lang, dito yung sa Gundam Seed Freedom nga lang na dalawang Gundam, yung yung Infinite Gundam Type 2 saka yung dito. Hindi yung Mighty Strike Freedom. Diba? Meron may inner frame siya.
di pa na natin masasabing inner frame pero somehow like that. Pero Okay. hindi siya Parang kasing everything ano started, no, di siya kasing yung mga kasing kasing detailed ng inner frame ng RG. ng RG. Well, Grabe, they're it started kasi with we can talk about it in detail, but it started with Iron-Blooded eh. oo. And everything na may inner frame, saan na nag-start yun? Yeah, we can talk about it on another On another, episode. Pero yeah, I think dito no, interested ako na pag-usapan din natin yung politics behind the Gundam. Gundam. I think Yeah. I would love to invite a political science student or graduate Expert, yeah. na nanood ng Gundam and interested to talk about it. Who knows no? Para ma-elaborate niya yung mismong politics between the UC timeline. Yes. Mm-mm. That would be an interesting thing to then. So, yun nga, hit us up. We could probably, guys. yeah, it is. Hanap tayo, baka, Oo. baka may makikilala tayong, na Gundam fan. Na- But I would like to add din na, nakalimutan ko i-add. Sa show, I would give it like, it's really good watch. Also for Gundam fans, ano pa i-add ko? For future Gundam fans na gustong mag-take up ng Universal Century, wag niyo lang kung papanoorin niyo yung kay Amuro Ray, you might as well watch lahat ng side stories ng Yes. Or at least alamin niyo lang yung lore nung mga side stories na movies. Mm-mm. Kasi hindi lang nang tawag ito, Requiem for Hindi lang umiikot sa story ng Requiem for Vengeance and yung story ni Amuro Ray ang buong One Year War, buong One Year War. and buong Kasi, UC Century, UC timeline ng Gundam. Kasi pati ata yung MS Igloo ba yun? Ano, di pa na? Meron pa yan. Yung may OVA din ata na ang perspective niya is Zeon din. Mm. And ano nga yung show na yun, yung may first appearance ng camper. Kalimutan ko pangalan ng movie na yun. Yeah, di ko alam. Connected talaga siya sa sabihin natin, connected talaga siya kay Amuro Ray kasi yung Gundam na nandun sa movie na yun was supposed to be Amuro Ray's. The Zeon plan is to destroy it kasi pag nakuha ni Amuro Ray yung Gundam na yun, well, he's already unstoppable with the RX-78 already. Imagine kung ano yung... Pero si Amuro naman is not supposedly the pilot of RX-78 too eh. Nataon lang na na naging siya yung pilot because of what because of the attack of Zeon forces dun sa Side 7. Pasalamatan ng mga Earth Federation forces ang isang Zaku soldier na si Jean na nag-disobey kasi kung hindi siya magdi-disobey sa orders ni Char Aznable, baka hindi niyo napanalo tong war, hindi nila napanalo siguro yung war na yun. Di na talaga nila mapapanalo yung war na to. Talaga struggle na talaga ang Earth Federation nun eh. Pero 'di ba with what happened, syempre dito nag-struggle na nga yung pero yun nga nasabi na nga natin 'di ba na the Earth Federation was able to turn the tide with that Gundam. Pero yun nga afterwards pumasok si Char, ayun na bumabaliktad ulit yung momentum for the nagiging favorable sa Zeon yung momentum ng war. Diba? Yung mga aces nung Zeon. Ng Zeon. Pero kasi ang mali kasi ng Zeon, well, we can discuss this further in another podcast episode.
the economics of Zion. Why they screwed up. Kaya nga di ba, it's interesting that we need a political scientist student or graduate na fan ng Gundam lore, lalo ng UC timeline, or even siguro other people na talaga na expert dun sa timeline na yun. Yes. To talk about it. We could go to that rabbit hole that is the Universal Century. Yes. Na-rabbit hole ako nung Universal Century. Sobrang salamat sa May mga alam ako pero hindi ko siya na rabbit hole that quick. Mostly kasi wingboy kasi ako eh. Wingboys. Yeah, kasi yung typical Pinoy naman kasi the first exposure natin is Gundam Wing. Tsaka secondly Seed Boy din ako eh, except Destiny parang at this point kailan nyo tatapusin yung Seed? Kasi Destiny na kayo. Tapos nag-Seed Freedom na nga eh. Oo nga eh. Parang at what point yung matatapusin to? Kaya parang ginagatas nila yung UC Century tsaka Seed eh. Ano bang ang Seed? Ano bang timeline niya? CE, Cosmic Era. Cosmic Era. I mean, basically, parehas lang naman sila ng yung tropes ng Gundam dito tsaka yung Seed. Parehas lang sila eh. Kaya ang daling gatasan nung Seed eh. Pero di ko gets kung bakit popular ang Seed eh. Ako kasi nakulan ako sa strike nung bata ako eh. Pero kasi parehas lang sila kung titignan mo eh, yung parallels nila. Pero mas masarap gatasan yung UC kasi sobrang lore rich niya eh. Kasi pwede niyang gatasan through side stories eh. Yung dito kasi sa Seed parang si na naman eh. Sino nga yung character na yun? Si Kira. Si Kira Yamato na naman eh. Yeah. Yun lang. Tapos na ako sa aking rant about Gundam. Okay, sige. Next time natin pag-usapan about Gunpla. Interesting Gunpla. Din yun. Ako na-addict ako sa Gunpla ngayon eh. Ako, after nung show. Speaking of itong Gunpla ko ngayon. Yeah. The RX 78-2 real grade. Nice. Sa akin naman yung Charizard ko na real grade din. Hey! Hindi ko alam kung saan ko na ilagay yung bazooka nito. Pero yes, nandito siya. Again, gusto ko yung Principality of Zeon design, lalo na kay Char. Kasi tinanggal niya pala yung limiters ng boosters niya, so kaya pala siya red comment. Ayan. Pala, special shoutout pala sa sa Hubby Ali. Sa may Muñoz, Quezon City, kung saan ko nabili yung kit, kung saan ko nabili yung kit na to. So, yun, kung they're celebrating their 6th anniversary, so nice. They have promo until end of the year. So, kung sino man ang gustong kung anything na bibili niyo sa kanila, meron corresponding stub, tapos ipapasok niyo yun dun sa website nila to claim that stub for a virtual ticket para sa kanilang raffle. So I think yung raffle nila would be on at the end of the year. So yun. Visit niyo na lang yung link nila. Ayan. So next time pag-usapan natin ito, no? Yeah, and then plastic models. Model, and then we will deal with Gundam itself, the rabbit hole that is Gundam, the lore and everything. So mahaba-habang usapan yun, and then we would like to invite other people. So if you are really knowledgeable about the lore of Gundam and you are also Gunpla addict, so addict tuloy, Gunpla enthusiast, kumbaga, we would like to have you here in the podcast. Yun lang. So please hit us up, and yun nga, no, Eugene, sige, we end this episode na. Shoutouts. Shoutout sa mga kapatid ko, sa nanay ko, sa tatay ko. Pagaling ka, huwag ka makulit sa hospital, please. Pagaling po.
Pagaling. Sa mga pinsan ko, sa mga buong pamilya ko, ah, sa aking sa sa aking mga kaibigan at mga kaibigan ulit at sa mga Karakoa team. Shout out. Yeah. Last last boothing na namin, exhibition na namin sa Comic Con sa November. Yes, that's true. Last na namin talaga 'yon. Mm. Hindi ko alam kung kailan ulit kami magbo-booth. Malalaman lang natin in the future, pero that's probably the last for this year. We don't know next year or the next. Yan. Yan ang masasabi ko. So, yan. Okay. So, sige. Comic Con. Shout out to my, ako naman, shout out to my wife and to my mother, sa tatay ko din, sa kapatid ko, and to my friends, office mates na rin. And yun nga, again, please stay safe. And then also, no, we also want to shout out na rin yung mga responders, lahat ng mga naging busy for this calamity during Typhoon Christine, no. So thank you sa mga first responders natin, and hopefully sa mga naapektuhan, if you're listening, we hope that you're all doing well na, nasa ligtas na lugar na kayo, and you're always in our prayers, and at the same time, we hope that makabangon kayo agad-agad from this tragedy. And also special shoutout pala to, hanapin ko yon, si Miss Eloisa Cortez Pascual, no. So Miss Eloisa is batchmate of mine sa UP, no. She studied industrial engineering in UP Diliman, and she's a mother of one, and currently she's suffering from a rare type of breast cancer. So, and yun, if you are sa mga viewers natin or listeners natin, no, na who are willing to donate or help her, so I will also post yung link nung link ng kanyang GoFundMe sa description ng ating episode na to. So if you are interested to to help her financially to fight against to fund her fight against breast cancer, so please do. Yun nga, ipopost nga namin yung GoFundMe link niya, and even her GCash and other digital wallet platforms sa description, so you can donate donate to her. Let's help her to in her fight against breast cancer, and to, kasi yun nga, buhay rin, and hopefully madugtungan natin yung buhay niya. Yun. So she's a mother of one, and I think she's fighting for her life, and we need to support her. So yun nga, please donate, and hopefully to Eloisa, no, you are in our prayers. Hopefully later on gumaling ka na. We're hoping for the best of your for the best of your health, and for the best in everything that that is happening in your life right now. So yun, stay strong, and hopefully we could meet you someday, and yun, sana mapagtagumpayan mo to. Yan. And with that,
this ends our episode. So, marami pa tayo pag-uusapan, Eugene, on the next, Next show. Yes. next episode. So, I think, yun nga, sana mapag-usapan natin niya, and we have time to talk about it. And maybe we could have time to talk about it. Sure. Yun, di pa nga natin na pag-uusapan yung Crown Jewel eh. Wala si Mandy eh. Pero, Wala si Mandy, tsaka si Sir John eh. Also, di pa nakapanood din yung Philip Villains. Oo. Tsaka yung Macmahon na documentary. Oo, yun pa. Yeah. Later on. Okay. And with that, we end our episode. We were able to waste your 1 hour and 40 estimated 1 hour and 40 minutes of your life. Sana nakinig kayo. And yun lang. Enjoy. Yeah. Hopefully you enjoyed our episode. And this has been Jomar together with Eugene. And this is Geeks. Out of nowhere. See you next episode.